nasa labas? Wala na? Wala na, sir. Okay na? Start tayo. Sige, pray muna tayo. Naka-record na tayo. Okay, let's pray. Father in heaven, we thank you for this day. Marami pong salamat sa hapon na ito. And first of all, we acknowledge the presence of the Holy Spirit that is in us, especially in this presence ng mga workers. Marami pong salamat kasi we first acknowledge you, Lord. Lord Jesus, you are the head of this church, and marami pong salamat. Sa iyo lang kami aasa, hindi sa sarili naming lakas. Sa mga maririnig namin, mababasa, mapapakinggan, maraming salamat dahil yung purong salita mo lamang ang maitataas. Hindi yung salita ko, salita ng bawat isa, kundi yung unang-una sa lahat yung salita mo, Panginoon, ang maihayag. Salamat sa wisdom, Lord. Ikaw ang tutulong sa amin kasi limited ang aming understanding yung wisdom namin. Pero salamat dahil ikaw ang nagbibigay sa amin ng wisdom, ng karunungan talaga. Wisdom na hindi ito panlupa, Lord eh. Kasi madali namin talaga siyang makuha eh, kung tutuusin. Pero wisdom talaga yung galing sa'yo, yun yung gusto namin, yung nais namin. Marami po salamat. Ikaw ang maitaas, ikaw ang manguna sa araw na ito. Purihin ka, itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so welcome sa first, teaching natin to, no? Parang, I think it's been a while. It's been years kasi nung huli tayo nagkaroon ng ganitong setup. And, a-anchor kasi tayo dun sa yung teaching natin, basically, kung ano ba talaga yung gospel, di ba? Nasimulan to nung first week ng July ni Pastor. Then, parang nagiging recurring theme natin kasi ano ba talaga yung gospel, di ba? Kasi babalik tayo dun sa basic eh, di ba? Ano nga ba yung gospel? So, bago tayo mag-start, wait lang open ko lang. Okay. Now, hindi natin ito first time. I guess ibang mga kasama natin dito, mga first time talaga, di ba? Pero, hindi natin talaga, sa mga dati na kasama natin, hindi na talaga bago yung salitang gospel, di ba? Nagkaroon nga tayo ng libro na Gospel in 10 Words, eh. Di ba? So, basically, sinasummarize nun. Ano ba yung gospel? Di ba? May ano tayo dito. Ano sabi dun? Love, forgiven, saved, union, accepted, holy, righteous, died, new, tsaka royal. Bali, 10 words yun. So I think maganda ding foundation pala yung kung tutuusin na parang babalikan din natin yan. Re-reviewin natin kung ano nga ba yung mabuting balita sa 10 salita. Pero kung ako tatanungin ko kayo, in your own words, para sa inyo, ano ang gospel? Sige, mga 2 to 3 minutes lang. Kasi limited yung time natin. Para sa inyo, ano ang gospel? Based sa message ni Pastor ni Jed kanina, actually, yung message ni Jed, yun na yung message ko din naman. Wala naman kasi iba talagang gospel, wala naman good news tayong ibabahagi, di ba? Ulit-ulitin lang natin yan kasi para maging lifestyle lang natin, di ba? Para maging word of mouth. Gospel. Ano nga ba yung gospel para sa inyo? So, mga batang kasama natin, pag sinabing gospel, ano ba yung unang pumapasok sa isip nyo? Good news. Kasi wala, actually, kung ano talaga, yun talaga ibig sabihin naman, to be fair, yun talaga ibig sabihin ng gospel. Good news, mabuting balita. Ano pa? Walang mali. Salita ng Diyos, pwede. Ano? Pag sabing good news, gospel. Ano ba yung unang ako kasi talaga yung unang pumapasok talaga sa isip ko. Good news. Kasi yun talaga yung definition ng gospel. Good news. Pero baka mayroon kasing iba, di ba, may naiisip kayo na iba na pag narinig niyo yung gospel, ano agad yung pumapasok sa isip niyo? Ha? Hindi ko naririnig. Si Jesus, okay.
Parang wala si Ate Jenny. Sorry, sisiguy ako. Walang nasa labas, ha? Okay. Nag-brew pa ng kape. Okay, sige. Since meron tayong recap kung ano yung gospel, pag-usapan natin what the gospel is not. Di ba? What the gospel... Kasi mas madali minsan kapag yung opposite, di ba? Kapag, ano ba yung... Kabaligtaran kumbaga ng gospel, di ba? Unang-una sa lahat, ito nabanggit na actually ito eh. Yung scriptures. Well, yung scripture, yung Bible, in essence, it contains the gospel truth. But it's not the good news. The Bible itself. Bakit? Kasi it contains hindi lang good news, correct? May bad news din dun, di ba? Especially sa mga sumusaway. Kung mapapansin niyo, di ba, sa Old Testament. Pag sumunod ka, bless. Pag may curse, pag hindi, may disobedience na naganap, may curse. Good news ba yun? Siyempre, hindi, di ba? So the Bible, in essence, it contains the good news and it contains the gospel, but it's not the gospel. Yung accounts ni Matthew, Mark, Luke, and John, di ba tinatawag silang yung accounts, kumbaga yung letter nila sa Bible. Mateo, Marcos, Lucas, and si Juan. The 4 Gospels. They are called Gospels, but they are not the Gospel. Yung red letter si Jesus, di ba yung mga Bible, may mga red letters, ibig sabihin yun yung mga sinabi ni Jesus Christ. Lahat ng sinabi naman actually ni Jesus Christ, it was good, but it's not the gospel. Kasi kung mapapansin nyo, di ba, kung maaalala nyo, marirecall nyo, yung time na, especially yung during sa ministry ni Jesus Christ, di ba? Especially mga kasama niya, mga Pariseo, Saduceo. Talagang may batas nakasama talaga. Kasi at that time, di ba, during nung ministry ni Jesus Christ, syempre kasama nga niya talaga mga alagad niya, and at the same time, ang mga Pariseo na talagang alam natin, nung panahon na yon, sobrang obedient nila sa batas. Di ba? So parang ang objective doon, kapag nagtuturo si Jesus Christ, ipamukha sa kanila na even sila, na kahit alam nila yung batas, hindi nila kayang tuparin lahat nung nasa batas. Kasi di ba parang dumadating sa point na parang feeling nila, kumbaga self-righteous, mga Pariseo noon at the time. Kasi feeling nila kapag sinunod nila yon, banal na sila, maliligtas na sila. Pero doon, di ba, naipakita, sa pagtuturo ni Jesus Christ, naipakita doon na hindi enough yung pagsunod. Di ba? So yung sinasabi ni Jesus Christ, yung mga red letters niya, di ba, especially sa New Testament, it was good news, but it's not the gospel. Remember, we're not under the law. Di ba? We're under grace. Jet, bigyan mo nga ako ng Romans 6:14. Yung time na nabuhay si Jesus Christ, nasa batas yun. Batas yun. Pero pinakita ni Jesus Christ, we're not under the law, but under grace. Bigyan mo ako ng ASND. Tagalog na lang tayo para mas madali natin maintindihan. Sa lahat ng babasahin natin ngayon, ASND tayo. Sapagkat hindi na dapat maghari pa sa inyo ang kasalanan. Dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim na ng biyaya ng Diyos. So in reference, may foot kasi yan na ang nire-refer niya, yung Galatians 5 verse 18. Ngunit kung nagpasakop na kayo sa banal na espiritu, hindi na kayo sakop ng kautusan. Kung may banal na espiritu ka, nagpasakop ka, hindi ka na daw under ng law din.
of course, alam natin, yung batas, the Ten Commandments, is not the gospel. Sabi dito, the law is good and has its proper purpose, but it is bad news. May purpose naman kasi talaga yung batas. Di ba? Yung Ten Commandments, may purpose yun. Do you agree? May purpose yun, di ba? But it's not good news. It's not gospel. Ang purpose daw ng batas, i-reveal kung ano ang kasalanan. Romans 7 verse 4. Verse 4 tayo. 7:4. Sige, tutuloy kasi natin ito. Context lang muna tayo. Ganyan din ang nangyari sa inyo, mga kapatid. Malaya na kayo sa kautusan sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo. Muli siyang nabuhay at kayo'y pinag-isa sa Kanya para maging kapaki-pakinabang sa paglilingkod sa Diyos. Pause lang tayo saglit. Nakita niyo yung second na sentence? I mean the third. Muli siyang nabuhay, resurrection to at kayo'y pinag-isa sa Kanya para maging kapaki-pakinabang sa paglilingkod. Bawat isa talaga meant to serve. Tuloy na, i-jump mo yun sa verse 7, Kuya Jed. 7, jump tayo sa 7. Siguro sa 6 tayo para itutuloy ko yung bago yung set. Pero ngayon ay malayo na tayo sa kautusan dahil namatay na tayo sa kautusang ito na dating umalipin sa atin. Ang ating paglilingkod ngayon sa Diyos ay hindi na ayon sa dating buhay na dulot ng kautusan, kundi sa bagong buhay na dulot ng banal na Espiritu. Kaya nga wala na tayo sa, di ba sa Galatians kanina, kapag nagpa-under ka na, pag ikaw meron ka, nagpa-loob ka sa banal na Espiritu, wala ka na sa ilalim batas ng sumpa or even sa sumpa ng kautusan. Verse 7. Ang ibig ko bang sabihin ay masama ang kautusan? Aba, hindi. Si Pablo, ang sasalita dito, si Pablo. Sapagkat kung walang kautusan, hindi ko malalaman kung ano ang kasalanan. Kasi nga, yun yung purpose ng law. Ipamuka sa bawat isa sa iyo at sa akin kung ano ang kasalanan. Huwag kang magnakaw. Batas yun, di ba? Huwag kang magnakaw. Ikaw nagnanakaw ka. Hindi mo alam na, kung hindi mo alam na yung batas, may batas na bawal magnakaw, hindi mo malalaman na bawal magnakaw. Nalalaman mo na mali yun kasi nga, may batas. Nasusundan niya ako. Yun yung purpose lang. Para siyang salamin. Hindi mo naman makikita na may dumi ka sa mukha kapag hindi ka humarap sa salamin. Di ba? Basically, yun yung purpose ng law, ng batas. Pag sinabing batas, magkalinawan tayo, di ba? Ito yung Ten Commandments. Especially during the time na binigay yun sa Exodus. So parang sinasabi niya, ang daming bawal doon, di ba? Puro bawal, dapat ganito, ganyan. Hindi ko solo yung Ten Commandments eh. Dati solo ko yun, pero ngayon hindi na. Kinalimutan ko na siya. Ten Commandments yun, di ba? So nung nalaman natin yun na, nung na-expose ang bawat isa doon sa Ten Commandments, nalaman natin, bawal pala yun, mali pala yun, kasalanan pala yun. Halimbawa, kung hindi sinabi ng kautosan, huwag kang maging sakim. Hindi ko sana nalaman na masama palang pagiging sakim. Kasi nga, na-expose ka na, bawal pala yun. Tuloy natin sa... sige, pause tayo. Yan. So, na-expose ka na, di ba? Meron tayong Ten Commandments. Nalaman natin na kung ano yung masama. Essentially, ang nangyari ngayon, di ba? Dahil sa fall ni Adan at Eva at that time, actually, bago pa naibigay yung Ten Commandments talaga, nagkasala na naman talaga, di ba? Lahat tayo ngayon, itinuring na makasalanan. Not because, kasi syempre pinapanganak ka, malay ba naman, nung pinanganak ka, alam mo na makasalanan ka? Diba, hindi naman talaga, di ba? Nung na-expose ka na, lumalaki ka na, nagkakaroon ka na ng understanding, ng wisdom, naintindihan mo, makasalanan pala ako.
Bigyan mo ako, Jed, ng Romans 3 verse 20. Continuation lang to actually, parang i-refer ko lang. Romans 3:20. Sapagkat walang sino man ang tituring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. So, ibig sabihin, kahit na tayo at that time, pinanganak tayo na, siyempre, pinanganak ka makasalanan. Kahit sabi mo, gumagawa ka na mabuti. Kasi hindi mo pa alam na makasalanan ka eh, di ba? Kahit sabi mo, gumagawa ka na mabuti, you are a nice person, you are a good person, feeling mo righteous ka. Hindi ka pa rin may tuturing na matuwid. Kasi nga, sabi sa Romans 3 verse 20, sige, bago tayo sa 23, 21. Mag-21 tayo to 31 na. Basahin natin to, Jeda. Pero ngayon, inihayag na kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao. Ito hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. More so, hindi siya dahil mabuting tao tayo. Baga, hindi ako nagnanakaw, mabuti ako eh. Hindi eh. Itinuring daw tayo matuwid hindi dahil sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ang kautusan na mismo at ang mga propeta ang nagpapatotoo nito. 22. Ang tao ay itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Ikaw at ako, ibinilang na matuwid, tayo ay considered righteous because of our faith. Dahil tayo ay naniniwala una sa lahat. At wala pinapabura ng Diyos. Pareho tayong tumanggap pero mas mabait ka sa akin. Highly favored ka ba compared sa akin? Hindi naman, di ba? I mean, good for you. Pero hindi ibig sabihin nun parang walang favoritism. Kaya ang sino mang sumasampalataya kay Hesukristo ay itinuturing niyang matuwid. Kung ako masamang tao, ikaw mabuting tao, pareho tayong tumanggap kay Jesus Christ. Mas matuwid ka ba compared sa akin? Parang may advantage ka ba? Parang may langit points ka, tawag nila, di ba? Nasa libutan. May heaven points, parang... Wala namang ganun, di ba? Lahat tayo tinuring, ikaw at ako, tinuring na matuwid. Dahil tayo ay nananampalataya. Verse 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. So bumabalik tayo dun sa foundation na lahat tayo pantay-pantay. Kahit mukha kang mabuti, sa paningin mo, paningin ng kapwa mo, katabi mo, di ba? Ito yung parang kumbaga yung baseline na. Pag sabing baseline kasi parang pantay-pantay tayo dyan, di ba? Kahit sa atin mo mabuti ka, hindi, pantay-pantay talaga tayo. Lahat nagkasala. Nagnakaw ka, makasalanan ka. Mabuti kang tao, makasalanan ka pa din. Ano lang daw naging equalizer natin? Pag sabi equalizer, ano yung pantay-pantay pa sa paningin ng Diyos nung tayo ay nanampalataya? Kahit mabuti ka, masama ka, pareho kayo nanampalataya, ikaw ay tinuring na matuwid. Verse 24. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuring niya tayong matuwid sa pamamagitan nino Kristo Jesus na siyang tumubos sa atin. Ito'y regalo ng Diyos. Praise God, kasi hindi dahil sa mabuting gawa natin. Hindi rin sa masamang gawa ko lalo. Hindi rin sa mabuting gawa mo, hindi rin sa masamang gawa mo. Dahil yan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Alam nyo na to, most of you. Di ba? Binabalikan lang natin, review lang natin, di ba? Verse 25. Oh. Pwede bang i-chop to, konti? O, nababasa nyo naman, di ba? Sige, dandahanin natin, ha? Naliliitan din ako dun, eh. Isinugo si Kristo Jesus sa mundo para ialay ang kanyang buhay. Nang sa ganoon, mawala ang galit ng Diyos sa atin at sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay mapatawad ang ating mga kasalanan kung sasampalataya tayo sa Kanya. Natatawa ako dito eh. Nang sa ganun mawala ang galit ng Diyos sa atin. Kahit ikaw, di ba, nung binabasa mo yung Genesis, Exodus, Leviticus, di ba, galit na galit ka din minsan, di ba, sa mga Hudyo na uubod ng kukulit at uubod ng pasasaway. Sinabing, wag ganing gito. Si Moses, di ba, naalala niyo yun? Segue lang tayo, di ba? Umakailangan siya kasi, kakausap niya, Diyos, pagbalik may mga alay-alay na, di ba?
Parang titigas ng ulo, di ba? At sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang ating mga kasalanan kung sasampalataya tayo sa kanya. Kasi remember, lahat tayo kinonsider na makasalanan. Wala kang kayang gawin para iligtas yung sarili mo in the first place. Hindi mo kaya iligtas sa sarili mo kasi makasalanan ka. Sabi nga ni Jed, di ba, kaya mo bang ialay yung sarili mo? Pwede. Pero walang ano yun? Dulot yun. Walang bearing. Yes, correct. Kahit ialay mo sarili mo, di ba, katulad ng mga ginagawa ng sanlibutan sa tuwing penitensya or ano. Kasi hindi enough, hindi sapat, kasi hindi sila perpekto. Di ba, ang kailangan perpekto. Ginawa iyon ng Diyos para ipakita na matuwid siya. Noong unay nagtimpi siya at pinalampas ang mga kasalanan ginawa ng mga tao. Kahit na dapat sana'y pinarusahan na sila. Pero kung iisipin, kasama din tayo doon. Di ba? Kaaway tayo dati actually ng Diyos, di ba? Bago natin siya tinanggap, bago na tayo naniwala. Hindi mo pa kasi siguro na-realize at the time na kaaway ka ng Diyos noon eh. Di ba? Kapag ikaw hindi ka naniniwala, hindi mo siya tinanggap bilang anak ng Diyos. Kaaway ka ng Diyos. Talaga ba? Ang bait-bait kong tao. Kala mo lang yun. Kaaway ka ng Diyos nung hindi ka pa naniniwala. Verse 26 tayo dyan. Sinugo niya si Kristo para ipakita sa kasalukuyang panahon na matuwid siya. Dahil sa ginawa ng Diyos, pinatunayan niyang matuwid siya maging sa pagturing niyang matuwid sa mga makasalanang sumasampalataya kay Jesus. Again, ito yung equalizer, di ba? Mabuti ka, masama ka man. Nung nanampalataya tayo, kinonsider tayo na matuwid. Not because of our works. Talaga. Verse 27. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Ikaw at ako. Hindi tayo pwede magmalaki. Dahil ang pagturing sa atin na matuwid ay hindi sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kautusan. Actually, hindi rin sa pagiging mabait mo, di ba? Kundi sa ating pananampalataya kay Jesus Christ. Ito talaga yung nag-humble sa atin, di ba? Dahil sa ating pananampalataya kay Jesus Christ, na-consider tayo as righteous. Di ba nakaka-humble yun? Walang makakapagmalaki talaga eh, di ba? Hindi dahil sa magaling ka, mahina to, malakas to, ito medyo parang alanganin. Hindi eh. Bumabalik tayo dito eh, di ba? Nakaka-humble eh, no? Walang makakapagmalaki sa bawat isa sa atin dito. Pantay-pantay tayo, di ba? Considered righteous dahil nanampalataya kay Jesus Christ. Verse 28. Sapagkat naniniwala tayo na itinuturing ng Diyos na matuwid ng tao sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Kristo at hindi sa pagsunod sa kautusan. Kung mapapansin niyo, parang paulit-ulit. Di ba? Parang paulit-ulit. Yung sinasabi, pagsunod sa kautusan, pananampalataya kay Jesus Christ. Kasi ini-emphasize ni Pablo para sa mga bumabasa at sa mga makukulit, di ba? Hindi mo gawa. Parang yun yung punto niya. Hindi mo gawa yan. Nananampalataya ka kay Jesus Christ kaya ka kinonsidered as righteous, matuwid. Naintindihan niyo na ba? 29. Kasi binabasa ko, sabi ko, parang paulit-ulit si Pablo dito. Parang nabasa ko na to sa kabilang unang verse. Diba? Pero, pag inintindi mo kasi, ine-emphasize talaga niya eh. Ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng mga Hudyo, kundi Diyos din ng mga hindi Hudyo dahil siya ay Diyos ng lahat. Verse 30, ito yung sinabi ni Jed kanina, di ba? Parang sa mga Jews at tayo, sa mga Israelitas tayo, considered as non-Jews, Gentiles. Isa lamang ang Diyos para sa mga Hudyo at hindi Hudyo at ituturing silang matuwid ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. 31 last. I think last to 31. Nangangahulugan bang binabaliwala namin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Hindi, sa halip, lalo pa nga namin tinutupad ang layunin ng kautusan. Yan. Ang pinag-usapan kasi natin dito, babalik tayo about the law, di ba? In-establish natin yung law, hindi yung gospel. Hindi pa pala yung gospel. Hindi yun yung gospel. Yung batas, Hindi gospel yun. Ang good news ba, absence ba yun ng
bad news? Kasi babalik para tayo sa gospel, di ba? Ano nga ba yung gospel? Ang gospel ba, or even the good news, is it the absence of bad news? Ang pangit kasi, di ba, na parang ang motivation mo pag magpapahayag ka ng mabuting balita, di ba? Pananakot. Pag di ka tumanggap, impyerno ka. Kung mapapansin mo, hindi, even si Pablo, di ba, hindi niya naging motivation yung takot. Ang pangit kasi ng ano, di ba, parang yun yung magiging first, di ba, impression mo na, tinanggap mo sa Jesus, impyerno ka. Hindi ganun eh. Kasi takot, di ba, I think sa Ate Telmi nagbanggit din, di ba, there's perfect love casts out fear. Ang Diyos ang unang nagmahal. Tapos ang ibibigay mo sa kabila, takot. Ano ba naman yun, di ba? Parang iba naman yung mensahe na gusto natin ipahatid pag ganun, di ba? Hindi siya magandang motivation, hindi siya magandang panghikayat, in a sense. Hindi yun yung gospel. Yung pupunta ka ng impyerno. I mean, I pray, hindi ganun yung maging mindset natin, di ba? Kapag nagbabahagi tayo, di ba? Pabalikan natin na ngayon, what's the gospel? So, tama naman kasi yung nabanggit, di ba? Good gospel kasi, literally, it means good news, di ba? Good news na ang Diyos, mahal ka. Iniingatan ka. Di ba? Yan yung good news, di ba? And that He's not mad at you. He is for you, not against you. Di ba? Binanggit na yan. Narinig natin yung kanina, di ba? He is for you. It's not against you. Good news. Part of the good news, actually, pero hindi yung parang pinaka-core, di ba, ng good news. Ano ba yung proof pala ng gospel? Di ba? Nabanggit, di ba, sa 1 Corinthians? So, mamaya, ulitin natin yan kasi nandun yung core sa 1 Corinthians. Ano yung gospel? Yung proof ng gospel, makikita sa katauhan ni Jesus Christ. Correct? Do you agree? Amen. Si Jesus Christ yung proof ng gospel eh. Kumbaga, para siyang, di ba, alam natin, persona yun ng grace and ng truth, di ba? Pero persona din siya actually ng gospel talaga. Kung isipin din natin, di ba, para siya persona talaga ng gospel. Kasi, di ba, from the time na nabuhay siya, pinako sa krus, namatay, and then He was resurrected. Persona talaga siya, di ba, ng gospel. Romans 5, verse 8 to 9. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit nung tayo ay makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Kasi remember, di ba, pinanganak ka tayo ng makasalanan. Wala ka pang ginagawa, makasalanan ka na. Pero namatay na siya para sa iyo at para sa akin. Verse 9. At ngayon, itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. So, bumabalik kay Kristo, di ba, sa pananampalataya natin, kaya tayo maliligtas. And then, jump tayo sa verse sa Romans 8. Romans 8, verse 38 to 39. Kasi remember, di ba, yung, siguro, sisegwayan ko na to. Di ba yung core nga ng gospel, di ba, isa sa mga core doon, yung about the death and the resurrection. Yung burial, di ba, nung nilibing si Jesus Christ, proof yun na ng kamatayan. Namatay siya. Well, wala naman kasi ibuburol ng walang namatay, di ba? And then, nung siya ay nagpakita sa mga alagad niya at sa mga saksi, actually, at that time, yun naman yung proof ng resurrection. Di ba? Kaya even yung, tawag dito, kanyang kamatayan, sabi di ba, nothing can separate us, even death, nung siya ay na-resurrect,
pinatunayan niya na nothing can separate. Sapagkat, ang liit na naman, dito muna ako. Sapagkat natitiyak ko na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay. Ito pinakita, magandang proof kasi dito talaga yung ginawa ni Jesus Christ, di ba? He was resurrected talaga. To prove na walang makakapaghiwalay. Even death. Mga anghel o anumang makapangyarihan, spirito, ang kasalukuyang panahon, ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa mundo ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. 39, Jed. Ngayon, walang 39? Walang 39? 38 to 39 kasi yung ano. Tama. Okay. Yan, tama. Ayan, ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Tsaka maganda yung promise, di ba? Even sa Deuteronomy, I think it was in 31:8. He will never leave you nor forsake you. Kasi sinasabi nila, sa Old Testament naman yan eh. Applicable pa ba yun sa atin? Remember, may nabasa kasi ako eh. Parang ang konteksto na lang dito. Demonstration kasi, or character talaga ni Jesus Christ, ang mag-ingat, magmahal. So, it spans across all ages. Iba yung promise na yun. Pwede mo tanggapin yun. Correct? Kasi character ng Diyos na mapagmahal, hindi kayo iiwan, pababayaan. Correct? Ba't di ko aangkinin yun? Kung alam kong yun yung karakter ng Diyos. Kahit sinabi yun granted, sinabi yun sa mga Israelite at the time, Old Testament, 2,000 years ago. Hindi mo pwede akong ano ba magandang term? Pigilan. Napaniwalaan na hindi ako iiwan ng Diyos. Kasi karakter yun ng Diyos. Mapa Old Testament yan, mapa New Testament yan, tapat ang Diyos. Kahit niya sinabi yun sa mga at the time, okay lang. Mapanghawakan ko pa din yun. Totoo yung sinabi ng Diyos eh. Hindi niya ako iiwan eh. Correct? Kaya para sabihin, Old Testament naman applicable yan eh. True? True. Sige. Old Testament, Deuteronomy, He will never leave you nor forsake you. Pero character ng Diyos, hindi siya nang iiwan eh. Pwede kong kunin yun. Di ba? Sabi nga ni Jed eh, ang gospel, kung iisipin mo, napakasimple lang. Honestly, napakasimple lang eh. Anong gospel? Kukumpletuhin natin yun Ikaw na makasalanan, hindi mo kaya iligtas sarili mo. Correct? Do you agree? Di natin kaya iligtas ang ating mga sarili. Makasalanan talaga tayo eh. Kahit sa tingin natin mukha ako mabait, hindi eh. Hindi natin kaya iligtas ang ating mga sarili. Kaya gumawa ang Diyos ng paraan, di ba? Si Jesus Christ. Kasi sabi, di ba, sa Hebrews, walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. So, hindi ko pwede ialay din sarili ko, sabi nga niya. Hindi mo pwede ialay sarili mo kasi nga imperfect ka. Makasalanan ka eh, di ba? At si Jesus Christ, ang perfect Lamb. Na ibinigay sa atin ng Diyos para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa lahat ng mga naniniwala at nananalig sa Kanya. At sa Kanyang ministry, di ba, nagkatawang tao siya, namatay, di ba, pinako sa krus, namatay, at muling nabuhay. At ngayon, nasaan? Alam nyo kung nasaan ang Diyos? Nasaan? Nasaan ang Diyos? Seated at the right hand of God. Nagahari, meaning nagahari Kasi parang seated, ano may nakaupo? Hindi, nagahari. So anong posisyon natin ngayon? Na mga naniniwala at tumanggap sa Kanya?
victorious dapat. Di ba? Hindi tayo papayag na talunan tayo. Ang Diyos, di ba, seated at the right hand, tapos ikaw talunan, papayag ka talunan ka. Siyempre hindi, di ba? Kaya nga lumalaban tayo di ba? We're fighting against, not against parang flesh, di ba? Kasi alam natin ang labanan dito sa mundo, hindi lang physical. Yan, kung ano yung mga nakikita, di ba? Kaya ang bawat isa considered mananagumpay. That's the gospel, okay? So ngayon, kung yun yung gospel, napakasimple lang. Bakit maraming tao hindi makomprehend, hindi nila matanggap? Kasi nga, siguro nanggagaling sila na dapat may gawin, parang, it's too good to be true. Kung mayroong too good to be true, pala talaga sa mundo, it's the gospel. Imagine mo, tatanggapin maniniwala, tatanggapin mo lang, di ba? Buhay na walang hanggan. Totoo ba yan? It is. Diba? So bakit may mga hindi talaga nakaka-acknowledge na ang good news as simple as that? Or even the gospel. Napakasimple ng gospel. Bakit hindi nila matanggap? Siguro kasi nakalakihan na nila na dapat may ginagawa ka, di ba? Parang for you to gain something, you have to work hard for it. Kasi nga standard ng mundo di ba? Na parang kapag may gusto ka, kailangan pagtrabahuan mo. But not the gospel of Jesus Christ, di ba? Balikan natin dyan, basahin na ngayon natin yung 1 Corinthians 15. Babalik tayo dito sa gospel. 1 Corinthians 15. Verse 1 tayo. Sige, bago natin yung sabihin. Kasi may nabasa ko kanina Remember yung binanggit ni Jesus Christ about yung sa time na may mayamang kabataan na ang sabi niya, paano daw siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba sabi ni Jesus Christ doon, sumunod ka kaya, sundin mo yung kautusan, di ba? Parang binalik niya. Tapos, bumaling yung yung kabataan siguro. Kabataan ba yun? Parang kabataan siguro yun. Basta mayaman siya di ba? Basta rich rang ruler. Wala sinabing balang bata, no? Inassume ko lang na bata. Basta mayaman yun. Sabi niya kasi, sunod ka naman. Ayan, di ba? Perfect example yun Parang self-righteous. Hindi naman siya, dinedeclare niya self-righteous. Pero parang nanggagaling siya sa idea na, nasusunod ko naman lahat. Kaya ko naman sundin. Binabalikan natin recap tayo. Ngayon, sumagot si Jesus Christ, di ba? Ngayon, ibenta mo yung pag-aari mo, ibigay mo sa, hindi sinabing lahat, di ba? Sabi niya, ibenta yung pag-aari, tapos ibigay sa mga mahihirap. Doon, di ba, nalungkot, tapos umalis. Tapos ang sabi ngayon ni Jesus, mas mahirap pang makapasok daw sa kaharian yung mga mayayaman. Kumbaga sa butas ng karayo, mas madali pang pumasok ang alin. Basta may hayop din na nabanggit. Kung ano mang hayop yun, isipin natin, parang ang exaggerated naman. Pero pinapakita kasi doon na mas mahirap makapasok. Now, yung context kasi doon mayaman. May isang writer kasi na ang binabanggit niya about kung paanong tumanggap yung isang masamang tao, assuming na magnanakaw yun talaga, mamamatay tao, versus sa ito na sa isang tao na matuwid, hindi nagawa ng masama sa kanyang kapwa, sa paningin siguro ng iba. Kumbaga, good person to. Kinonsider yung good person na yun na parang rich young ruler. Kasi tingnan nyo ang mangyayari. Sino yung kapag nagrepent
itong masamang taong ito. Pareho sila, actually tumanggap na. Para kasing sinasabi nung sa writer na yon na those who have forgiven much will love much. Sabi, di ba? Itong tao, parang nakukonsider niya na masama siyang tao. Nung tinanggap niya ang Panginoong Hesukristo, grabing pagbabago, grabing pagmamahal niya. Pero ito kasing isa, parang nanggagaling siya na mabuti na ako eh. Kailangan pa ba ang Diyos? Parang, bakit ko pa siya istorbohin? Okay na ako. Kaya nga mas mahirap, honestly sa totoo lang, kapag isang tao parang feeling niya ang buti-buti niya. Kasi nga parang feeling niya hindi niya na kailangan ng Diyos. You get what I mean? So parang yun yung idea na rich young ruler na mahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Kasi nga, feeling niya, self-sufficient siya, independent siya. Kaya na niya iligtas yung kanya sarili kasi mabait siya. Hindi niya na kailangan ng Diyos. As if parang yung kabutihan na kanya, innate sa kanya. Alam niyo yun? Kaya nga mag-ingat daw may babala mag-ingat daw yung mga ganong tao. Na parang walang kapintasan, di ba, sa paningin ng iba. Kasi nga, sobrang feeling niya, tapat-tapat niya, hindi niya na kailangan ng Diyos. The more na kailangan niya ang Diyos. So parang na-imagine, na-compare kasi siya dun sa young ruler na parang ang tuwid-tuwid niya di ba? Hindi man siya siguro mayaman, itong taong ito. Pero parang na-consider siya na parang mahirap siya makapasok. Kasi parang sa kanya, feeling niya, mabuti na ako hindi ko na kailangan ng Diyos. So, yun yung babala. Balik tayo dito. Naano ko lang yung kwento na yun Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balitan na ipinangaral ko sa inyo. Bumabalik tayo dito sa core na to. Paulit-ulit natin to. Siguro for the rest siguro ng team natin. Mababalikan nyo. Kasi ito talaga yung core ng gospel. Aral na tinanggap at ngayon ay pinaninindigan ninyo. Verse 2. Sa pamamagitan nito ay naliligtas kayo kung pangahawakan ninyong mabuti ang pinangaral ko, maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. So parang merong warning, di ba? Parang may challenge dito si Pablo Nasa bawat isa sa atin kung paniniwalaan ba natin o hindi. Di ba? Verse 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamalagang aral na ibinigay sa akin, na si Kristo ay namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, di lang namatay si Jesus Christ for nothing. May purpose yun. Diba? Upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Kasi nga, hindi natin kaya iligtas, hindi mo kayang iligtas at hindi ko rin kaya iligtas ang aking sarili. Kailangan mo talaga ipamukha sa akin yan, Ronel. Oo, hindi mo talaga kaya. Hindi ko rin kaya Di ba? Ayon sa kasulatan. Verse 4. Inilibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. And may proof yan, di ba? May proof, may mga saksi. Verse 5. Nagpakita siya kay Pedro at sa iba pang mga apostol. Gusto ko mag-jump Sige, pwede mo bang i-browse pa? Hindi na natin ubusin yung Teka. Okay, 7. 8. I think okay na yata yan. Kasi ito na yata yung time na verse 9, patingin nga ng verse 9. Sige, verse 10. Okay. So in verse 7, I think 7 to 10, no? Kasi alam natin si Pablo at that time, inuusig niya yung iglesia. Persecutor, ibig sabihin, talagang kasama siya at that time sa mga tawag dito. Ano bang Tagalog ng term ng persecutor? Taga-usig. Naiintindihan niyo ba ibig sabihin ng taga-usig? Mga bata, naiintindihan niyo? Pag sabi taga-usig, ano bang magandang Tagalog na mas maintindihan nila? Taga-usig. Persecute. Taga-kutya. Kutya. Alam niyo yung kutya? Basta yung mga believers at that time, kaaway niya yun.
si Pablo na nagsasalita nito. Pero nung siya, ginamit siya ng Diyos, kaya yung mga kinukutsa niya noon, hindi makapaniwala. Na, ikaw dati, kinukutsa mo kami, inuusig mo kami, pero siya ngayon, sabi dito, ngunit dahil sa awa ng Diyos sa akin, si Pablo to na nagsasalita, may mga kasama tayong batay, kasi alam nyo na yung iba dito eh. Naging apostol ako at hindi nasayang ang biyayang ipinagkaloob niya sa akin. Dahil higit ako nagpagal kung ihahambing sa ibang mga apostol, bagamat ito'y sa pamamagitan ng tulong ng Diyos at hindi ng aking sarili lamang. Talaga mayroong ganon si Pablo eh, di ba? Na parang, hindi niya effort yun, di ba? Hindi niya effort yun. Pero nagpagal siya. And I pray kayo mga bata hindi masayang yung ipinagkaloob sa inyo ng Diyos. Di ba? Ngayong alam nyo na. Hindi masayang. Saan nga ba yun, Ate Jenny, yung verse na yun na wag na hindi masayang yung pagpapagal? Well, in due time naman kasi alam natin may harvest di ba? In due time, may harvest naman talaga. Pero ngayon bata pa kayo, much more na wag kayong manghinayang sa grasya ng Diyos na nasa inyo ngayon, na natanggap. Knowing the gospel. Sabi di ba yung sa resurrection, I think nabanggit mo to Jed kanina sayang hindi mo tinuloy sa TPT sa Romans 4 sa Romans 4 verse 25, sa TPT to. Maganda to Ito nabanggit ko na to nung April Kasi ito yung time ng, ang tawag dito? Lenten season ba tawag doon? Jesus was handed over to be crucified for the forgiveness of our sins. Dalawang part kasi to, di ba? Nabanggit ko na to, alam po sa mga iba na pakinggan na to. Si Jesus daw, crucified, napako sa krus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Then yung second part, He was raised back to life, He was resurrected to prove that He had made us right with God. Na ikaw, nung si Jesus Christ na-resurrect, napabilang tayo ay na-justify. Tayo ay maging matuwid. So, ibig sabihin pala, kung walang resurrection, hindi ka matuwid. Walang proof di ba? Kasi kung nananatiling patay si Jesus Christ, wala tayong righteousness na pwedeng i-claim. Kasi nga, we will not be justified kung walang resurrection. So, sobrang critical pala ng resurrection. Oo, sobrang critical ng resurrection. Kailangan ng resurrection. Kasi nga, di ba, kung hindi nabuhay din si Jesus Christ, ano yung sasabihin natin? Parang tayo nga daw yung pinakakawawa. Kasi di ba, parang umaasa tayo sa wala. Pag namatay tayo, deads lang, ganun. Tapos na yun. Kaso hindi. Di ba? May resurrection. Meron tayong nilulook forward pa. Hindi lang dito sa lupa. Kaya nga, di ba, sa gospel, critical, from the time na yung ministry ni Jesus Christ, He died, He was resurrected. Critical yung resurrection talaga. Kasi nga, hindi lahat na-resurrect. Especially sa mga, di ba may mga religions nga, lagi naririnig natin, di ba? Kasi nga, critical yung resurrection. Without the resurrection, we won't be justified. Hindi makikredit sa atin yung righteousness. Okay? That's it actually for the introduction ng gospel. Oh, halos sakto lang pala tayo. May tanong kayo? May gusto kayo idagdag? May exam pala tayo next week, Alam niyo ba yan? Oo. Depende kung ano maisip ko. Gusto ko nga essay. Kaso si Pastor, ang gusto niya 10 items. Kasi essay mas maganda .
Kaya hindi, may tanong. Ang gusto ko kasi malaman, hindi na kayo yung mga, yung mga bata di ba? May question ba kayo? May mga malabo? Kasi either wala kang matanong kasi wala kang naintindihan o wala kang matanong kasi hindi ka nakinig. Wala kang matanong o kasi talaga naintindihan mo. Di ba? Iba-iba Minsan wala akong matanong kasi hindi ko naintindihan Oo. Madami na ba ako nabahagi? Kasi yung gospel lang naman kung isipin mo parang binakapan lang natin, di ba? Kaya natin i-share yung gospel in 3 minutes or less Pero kasi, di ba, binabalikan natin yung foundational verses. Doon tayo nang gagaling. Kasi hindi lang to salita ng tao. Amen. So pag tinanong kayo, ano ang gospel, kaya nyo bang sagutin? Mga bata natin kasama dito. Ano ang gospel para sa'yo? Good news. O ano nga yung good news? Di ba? Babalik tayo doon. Ano ang good news? Pag tinanong ko kayo, ano ang good news? Kaya niyo na bang sagutin? With confidence? Kasi hindi ang enough na alam natin gospel, yeah. Sige. Si Jesus Christ, yes. Gospel is good news, yes. Personified Jesus, yes. O ano nga yung gospel? Babalik tayo doon. Hanggang 3:15 lang tayo. Baka may gusto kayong maibahagi, gusto kayong itanong sa bawat isa. Introduction lang kasi to Sige lang, Ate Jenny. So, sige, bago ang Ate Jenny. Kaya yung gospel in 10 words kasi, di ba? Nag-start yun sa love tapos to royal. Basically, ini-establish kasi doon, di ba? Knowing yung gospel nga, ano ngayon yung identity mo bilang anak ng Diyos, di ba? Di ba nung ginawa ka matuwid, di ba? Nung tinanggap mo siya. Ngayon, ano pa yung identity mo? Kasi aside sa pagiging righteous, di ba? Ano pa ba yung natanggap natin? Ano ba yung identity ko bilang anak ng Diyos? Knowing the good news. Knowing that I am a son, a child of God. I am loved. Yes, I am new. I am royal. I died with... Namatay na ako, di ba? Wala na dapat kapangyarihan ng kasalanan. Pero, syempre, nasa lupa ka, nakakagawa ka ng kasalanan. Pero hindi ka na under ng dapat na I think si Nanay Josie nagbasa, di ba? Nanay Josie nga ba yun? Wala tayo sa ilalim ng sumpa ng kautusan. Wala ka na... iba yata yun na ako lang yata yung nagbasa pala nun yan sa sarili ko. Sige, Ate Jen. Ano yan? Ephesians 2 verse 8. Ito ba yung saved by grace through faith? Ephesians 2. Yan, sige. Ano? 8? Okay. For it was only through this, Tagalog na lang siguro para maganda. ASND para sa mga bata. Dahil sa biyaya ng Diyos, sa grasya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa. Again, siguro kanina, no? Parang supports lang yung kanina na hindi na talaga sa pagiging mabait natin kaya tayo naligtas. Para walang may pagmalaki ang sino man. Kasi nga, ayaw ng Diyos mga prideful di ba? Verse 10. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa itinalaga na ng Diyos na gawin natin.
inisipin na ano ko lang ngayon kabutihan na noon pa itinalaga, we're meant talaga na gumawa ng mabuti. Noon pa. Kasi nga, yun na talaga yung design. Yun yung design. We are designed na gumawa ng mabuti noon pa. Kaya huwag mo sabihin na napakabait mo. Eh, yan naman talaga yung normal mo dapat, di ba? Parang... Oo, parang... Kala niya mabuti siya tapos ikaw. Hindi. Kaya nga pala, no? Kaya na-highlight, yung lagi ko na aalala pala. Tama. Pag gumagawa ka ng mali, di ba? Mas na-highlight yung mali mo compared na gumawa ka ng mabuti. Kasi nga hindi ka design gumawa ng masama. We're designed ka na gumawa ng mabuti talaga. Na para pag may gumawa ka ng kasalanan or nagkamali ka, nakikita kasi nga agad. Kasi hindi yun yung pagkatao mo. Nagagets nyo? Kasi hindi mo yun yung natural identity mo na gumawa ng mali. You are designed talaga gumawa ng mabuti. Kaya pala parang sabi niyo, grabe, konting ano ko lang, lahat ng mabubuti kong gawa, hindi mo pinansin. Kasi hindi naman talaga siya dapat i-highlight kasi yun yung normal mo. Alam mo yun? Normal mo yun na gumawa ng mabuti. Hindi naman sa ina-expect kita na parang sobrang perfect mo kasi nga nasa lupa pa tayo. Pero dapat alam natin may mindset tayo na talagang bawat isa ginawa para gumawa ng mabuti. Kasi di ba, grabe yung ibang makareact, di ba? Konting ano lang eh. Hindi mo naman nakita yung effort ko na gumawa ka ng mabuti. Eh dapat nga, yun yung ginagawa mo. Normal mo na yung ano eh, di ba? Kasi yung iba, ayun, naglaro na sa kasalanan. Feeling nila yun, nagtampisaw na dun. May iba pa kayong gustong idagdag bago tayo mag-pray, mag-closing prayer? Meron? May gustong idagdag? Sige. Parang may revelation lang sa akin na yung shinare niyo, Mr. Roda, na kapag hindi mo tatanggapin si Jesus Christ, parang as a Baptist side kasi, parang ganun yung nakasanayan na kung hindi mo tatanggapin si Jesus Christ, pupunta ka sa impyerno. Parang ganun kasi yung naging focus na kinalakihan ko. And parang during the pag-aaral natin sa salita ng Panginoon, na-reveal sa akin na hindi kailangan i-emphasize yung pagpunta mo sa hell. Kasi ngayon, yung naisip kong katanungan, if mag-share ako sa unbeliever, what if sabihin nila, kung natanggap ko na pala si Jesus Christ, malinis na ako. So okay lang pala magkasala, di ba? Kasi paulit-ulit na ako magkakasala kasi malinis naman ako eh. May paalala niya eh. Tama nila sa Pablo. Nailigtas naman na ako eh. So pwede lang paulit-ulit na ako magkasala. Pero nung shinare ni Mother John yung Ephesians 2:10, dito ko nakita yung, kasi we're already one with Jesus Christ eh. Bakit? Yung kailangan bagong buhay na tayo. Hindi na tayo dapat nasa gawang ginagawa natin na paulit-ulit na pagkakataon. Kaya nga merong repentance talaga. Kasi nga, hindi talaga siya, di ba, lalo na yung mga nakasanayan natin na lifestyles. Hindi naman kasi yun talagang on the spot na parang flick. Siguro may mga taong ganun, di ba? Na parang flick lang ng nung tinanggap, nagbago talaga sila. Pero hindi kasi lahat ganun yung pattern. Na parang everyday, parang may struggle ka kasi talaga na binabago mo yung isipan mo. Tama, okay yun. Kasi di ba talagang yung hindi kasi nga di ba hindi talaga siya parang yung switch lang na alam mo yun, nung pag tinanggap mo mababago ka na, di ba? Parang hindi ka na... may process ka eh. Tsaka remember yung
yung kwento ko nung about sa inaalihan ng demonyo, di ba yung mga tao takot at takot pa din sa kanya? Kasi nga, ang in-expect sa kanya, parang sinusugatan niya pa rin yung sarili niya, sobrang sama pa rin siguro niya. Na yung tipong naayos na siya, medyo kalmante na siya, natakot pa din yung mga tao sa kanya. So parang ang iisip ko, ano ngayon yung relation? Hindi kasi instant, actually, the fact na yung mga nakakakita sa'yo, di ba, hindi sanay. Well, sa bagay, hindi naman natin sila piniplease, di ba? Pero, syempre, ang gospel, para sa lahat. Di ba? Pero talagang darating yung time na hindi nga lahat talaga di ba, tatanggap. Nung binabasa ko nga yung Revelations, even actually yung sa Old Testament, di ba? Kahit na sandamukal na yung tribulation, hindi pa rin sila nagbago. Kinurse pa nila ang Diyos. May mga ganon kasi talagang tao. Grabe na yung tribulation noon, di ba? Ang lala. Malala talaga. Na parang, hindi pa ba kayo magbabago after nitong mangyari ng ganito, di ba? Mga sakit-sakit sa balat, tapos mga nangamatay, tapos sinisipan nila ang Diyos, kinurse pa nila ang Diyos. Kaya nga dapat talaga nagpo-proclaim. Kasi most likely, bakit di nila alam, di ba? Yung sabi nga ni Jed, di ba? Paano nga naman nila malalaman yun kung walang magpo-proclaim? Ang gospel walang kasamang takot, Tama yun, di ba? Hindi yun yung opposite nga ng budget sa parang, hindi yun yung motivation, kumbaga. Di ba? Kasama, nakapackage, kasama naman siya, di ba? Pero hindi yun yung motivation, di ba? Parang mayroong naka-front lang pala, tapos sa likod pala nun, grabe, dami palang gagawin. Di ba? Hindi man siya ganun. Hindi naman, good news ba yun? Parang hindi naman yung good news, di ba? Dapat nga too good to be true, Yan talaga yung too good to be true. Tatanggapin ko lang talaga? Oo. Maniniwala lang ako? Oo. Maganda kasi yung point, last na to. ang daming segue, no? Ang dami kasing pwedeng i-support di ba? Kasi di ba parang naging paalala yun din ni Pablo yung sinabi ni Gam na kasi nga di ba when sin abounds, grace abounds much more. Kaya parang sinasabi, gagawa ba ako ng kasalanan para mas maghari or mas dumami pa yung grasya? Siyempre hindi. Kasi nga, babalik ka dito. Ha? Nakalimutan ko yung verse. Pero alam ko, yung spirito ko at spirito nyo nag-agree. Alam nyo yung sinasabi ko. Romans din yun alam ko. Yung parang, kasi di ba alam natin, parang, yung mga ayaw kong gawin, ginagawa ko. Yung mga litanya ni Pablo, di ba? Parang may mga internal struggle, di ba? Kasi nga nasa katawan, which is fallen, di ba? Talagang meant to die, meant na palitan. Huwag natin mahalin masyado yung katawan natin, di ba? Kasi mapapalitan talaga siya ng mas maganda, di ba? So, babalik nga tayo doon hindi ka gagawa ng kasalanan para mag-abound lalo yung grasya. Hindi, gagawa ka ng mabuti kasi nga, yun yung itinalaga sa'yo noon pa mang una. Babalik ka pa din dito. Okay? Ready na kayo sa exam? Iisip ko nga, ano nga bibigay ko? Kasi kaya nga Iisip ko nga, sabi, parang 10 questions, ang dami din nun Nisip ko tuloy kung ano yung ibibigay ko sa inyo. Sige, may question kayo for the last time? Ha? Oo, kasi ako nga, di ko nga masolo, di ba nakakalimutan ko din Di ko nga rin solo di ba? Mr. Ral, gusto ko lang sana po yung yung regarding po dun sa sinabi ni Gam. Kasi di ba po, ako rin may mga ganun din akong katanungan. Paano okay lang pag gumawa ng
ng mali, di ba, na kasalanan. Dati, nilarason ko yun dahil malawak yung pangunawa ko sa biyaya, pero hindi ako naging malawak yung utak ko sa katotohanan. Ang alam ko, grace. Kaya talagang hindi pwedeng you can live by grace, but you can live by truth. Diba? Lagi siya magkasama. Kaya tawag kaya kay Kristo, grace and truth. Kasi yung biyaya ng Panginoon, katotohanan yun. Kung minahal ka niya, ginawa ka niyang banal at matuwid at nilinis ka niya, malinis ka na. Kahit nung gawin mo, wala kang magawa, kundi tayuan mo lang kung ano yung ginawa mo. Tapos yung regarding po sa sinabi rin yung Sir na parang meron kang struggle internally. Lahat naman tayo kasi nagkakaroon tayo ng struggle or ng tinatawag na process. Kaya ang church is the right place or right venue na i-process natin yung newness natin, yung bago natin pagkatao. Kasi walang ibang tao makakaintindi sa inyo ng tama, kundi yung mga kapatid kay Kristo. Ito yung place na yun. Kasi lahat tayo, may kita nyo yung mga flaws, may kita nyo yung bagsak ng bawat isa. Pero alam nila na tinatayuan pa rin nila yung mabuting balita. Kaya ito yung right venue talaga. Kasi hindi ka magaguro sa labas eh. Very good. Hindi ka magaguro talaga sa labas eh. Kasi ang growth po kasi, talaga may kita nyo. For example, hindi po pwede yung seed maging tree agad. Lalabas muna dyan, dahon muna. Lalabas muna dyan, pero seed na siya, di ba? Same with us. Anak na tayo ng Diyos, meron tayong Kristo. Pero it doesn't mean na bilang ganun agad, di ba? Kapag buto siya, halimbawa, buto ng sampalo, tinanin mo yun. Alam mo tayo na sampalo yun. Pero unti-unti, yung paglaki niya, yung sisimula sa mga taon na yun. Yung iba kasi, magkakaroon ng discrimination. Ang papa naman ng Diyos, righteous ka pa kasi, sabi mo Kristiyano ka. That's the point. Hindi nila maintindihan yun. Kasi yung growth na yun, hindi nila nakikita kung ano yung bunga mo at ano yung seed sa'yo. May verse yun din. Kung pinagbabasa ko ito ng mga pero naalala ko yung gano'n. Parang hindi nila maintindihan. Kasi nga, tagalabas sila. Oo. Diba? Kaya ito yung place talaga na makakaunawa tayo sa bawat isa na yung buto na meron tayo ay si Kristo. Kaya yung company mo, iingatan mo dapat, ano yung makakasama mo. Ilan po. Unless kung si Jesus Christ ka talaga na ikaw ay nag-minister, may makasama niya mga sinners. Kasi nga may objective siya. Eh kung hindi naman yung objective mo makapag-anuhan lang, tropa-tropa lang. Hindi naman yung... Mag-ingat ka, baka ikaw. Ikaw, naman ang mahaba. May ganung babala, di ba? Bad company corrupt good character. Hindi yun applicable kay Jesus Christ. Kasi kung gano'n, lagi niya kasama mga sinners eh. Pero kasi iba yung objective siya. Amen. Ano ba objective mo? Sa pagsama mo. Kasi kung hindi mo naman din sila na wiwi, ayun nga. Applicable sa yung bad company prophecy. Anong tanong? Sure kayo? Pili ko na i-add pa kayo eh. Kasi yung spirit ko alam ko active eh. Cellphone na lang eh. Cellphone na lang? Tanongin mo kasi pastor. Google na po ng Google Docs. Hindi naman lang. Ay, hindi naman lahat. Gumagamit ng ano eh. Ako na yung inabuwa. Joke lang. Ay, hindi. Ano na lang? PM na lang. Wala kasi mo rin na yan. Sino na yung cellphone? Bibili ng still. Yaman. Dipin ko. Keypad. Ano? Oral or written? Written. Wow, oral talaga na. Oral talaga. Oral eh. Hindi ka papapasukin kapag malinis. Ano ba? Ito ba yung pinagsasalit? Pwede sa isang salita lang. Pagbalik na yung pastor, iba na yung batas dito. Isang salita. Wala. Parang ang ligaw ng ASMP na parang yung kasi siya naunawa. Hindi ba? Ganda.
Pinasa ko ba nila yung ASMD? Mas contemporary yung ano niya, Tagalog eh. Mas naintindihan niyo ba yung Tagalog na ASMD? Oo. Mas okay eh, di ba? Mas madali siya maintindihan. Parang ano, pag dinantod mo ngayon, may parang... Tsaka gusto ko sa kanya, may audio. Pag ako nag-audio, tapos... Sa MBB wala eh. Nag-MBB ako, ASMD tapos MBB, nahihilo ko. Maganda yung ASMD kasi may audio. Parang meron sa option na pwede ka mag-play pa. Yung sa MBB ba wala di ba? Eh, kasi pag nasa biyahe ka, di ba, parang gusto mo lang na makikinig. Walang gano'n. Tsaka may mga versions kasi na available ang audio. Hindi lahat. At saka minsan nangihingi ng mga bayad mo. Pag nag-download ka, parang, oo. Kaya nga ako, wala akong wala akong internet, wala akong audio. Kasi hindi na parang... Yung Bible app na gamit ko, meron yung ASMD na libre. Pwede. Okay na kayo? Ready na. Ready na, ready. Nakakapagano pa kayo Bible reading? Yes. Start sa first. Ang bilis nun sa topic. Ang dami niyang ano. May mga may May mga mates. Tapos na, yun lang yun. Tapos yung Mr. yung 119. Sam. Yung mahaba yun eh. Oo. Parang nakaka-consistent kapag malapit ka sa 119. Malapit ako sa 119. Malapit ako sa 119. Kasi mahaba yun. Parang ang tagal na matapos. Ako nasa Proverbs pa lang. Ano pa lang naman mo yun? July pa lang. Kalahati. Mr. na Revelation. Ano ba siya? Magkano na ako? Ibang version na. Bakit sa kayo ng chapter kasi sa araw? Minsan kasi pag nagabang ako ng bus, nakatapos ko isang libro. Alam mo, ganun lang ang ginagawa ko kayo eh. Habang naghuhugas ako ng plato, naka-hold yung papimulat, di ba sa ligo kung walang kasama? Naka-bonding ko yung kahit nasa siyan ako, nasa lababo ako, naririnig. Di ba sabi nga ni Pastor, di ba mga kailangan pa rin aralin? Kailangan na may mapapakinggan ka, marinig ka. Iba yung pag nag-aaral ka na talaga. Kaya ako pag kayo natuloy dito, mag-aaral lang kami. Pero pala rin, ay yung mga worship ko, pag nakababad ka, parang, yung umaga pa lang, yung isa mo na ng mga worship song, tapos yung Bible, tapos yung audio Bible. Kasi sabi kong nararanasan din yun. Sabi ko, ano yun? Ano yung narinig ko na yun? Sinahanap ko, pag binabasa ko. Parang minsan kasi nakakalimutan ko. Kaya minsan binabalikan ko din. Kaya nga, di ba miss, hindi ko talaga alam na yung exact verse names ko talaga. Pero parang naalala mo, paso mo yung narinig mo yun. Yun yung maganda eh, di ba? Hindi mo man alam mo, pero... Kaya minsan isang sentence na hindi maaano sentence. Sa Bible galing. Hindi ko na alam yung specific verse na alam ko sa Bible. Sige na, mag-close muna tayo bago tayo magkwentungan kasi kaya pa uwi na. Sige, mag-pray muna tayo. Lord, we thank you for this day. Marami pong salamat sa revelation, sa mga mensahe. Salamat sa unang-una sa mga salita mo, Lord. Kasi tunay na nagpapaalala, na-affirm yung pagkakaunawa, yung understanding namin minsan na hindi malabo noon, pero ngayon, marami pong salamat dahil sa tunay sa mga salita mo, naliwanagan kami. Hindi namin to pwedeng i-attribute, Lord, sa sarili naming wisdom, sarili naming gawa eh. Maraming salamat kasi we have the Holy Spirit. Nagpapaalala, nagre-remind, nag-a-affirm kung sino ba kami bilang mga anak ng Diyos. Marami pong salamat at sa bawat isa na nandito ngayon. Marami pong salamat kasi alam ko na kami na may mga Santong Espiritu, pinangungunahan mo kami, O Diyos. Ikaw ang head, Lord. Ikaw ang head, especially ng iglesyang ito. At talagang, Lord, walang makapagmamalaki sa bawat isa sa amin. Yun yung magandang comfort eh. Not because of our credentials, yung mga napag-aralan namin, even our experiences. Kundi,
Lord, yung magiging namin, equalizer namin, yung pananampalataya namin sa iyo, Panginoong Jesus. Marami pong salamat sa pag-uwi ng bawat isa. Salamat kasi ikaw mag-iingat sa bawat isa. And Lord, no weapon formed against us shall ever prosper in the mighty name of Jesus. From head to toe, we are healed, we are strong. Marami pong salamat sa mga tahanan na dadatnan namin. Salamat. Punong-puno ito ng pagpapala. Purihin ka, dakilain ka. Marami pong salamat sa araw na ito. Dakilain ka. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen.